Hello mga bayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, binirap po natin si Sangkay Sablay. Pucha, dapat ito ang ipatawag sa Tuwadcom dahil mahilig magpakalat ng fake news, no? Grabe, 13 trillion daw ang inutang ni Tatay Diggs. Kaya nga dinibang ko to ng facts na more than 6.8 trillion lang ang kabuuang inutang ni Tatay Diggs during his presidency. Di ko alam kung mali lang ba yung pagkakaintindi niya o sadyang bulan talaga siya no? Di ba pinakita ko sa inyo ang sinabi niya kaya siya nagkaroon ng conclusion na 13 trillion daw ang inutang ni PRRD? Sobrang natangahan talaga ako sa kanya doon mga idol, sa totoo lang. Di niya naintindihan yung post ng Inquirer na ang binabanggit doon ay naging 13 trillion ang naging utang ng Pilipinas pagkatapos ng Duterte administration. Sabihin ba naman na yun daw ang kabuuang inutang ni PRRD? Puti tawa talaga ako ng tawa grabe. So guys, sa totoo lang nakakaawa po ang tao na to. Kaya naman po tutulungan ko siya na maintindihan kung bakit 13 trillion ang naging kabuuang utang ng Pilipinas pagkatapos ni PRRD. Okay? Pakisend na lang po kay Sangkay Sablay ang video na to para naman po ma-inform na siya. So simula po tayo sa tatay ng amo niya na si Marcos Sr. Okay, na ang inutang niya ay 395 billion pesos sa loob ng 20 years. Kaya pagkatapos siyang napatalsik sa Malacanang ng mga dilawans, ang iniwanan niya pong utang kay Cory Aquino ay 395 billion pesos. Okay? Isunod na po natin si Cory Aquino mga idol. Ang inutang niya naman po ay 475 billion pesos. Ewan ko kung saan niya nilagay ang mga pera na yan. Wala naman nagawa yan, di ba? Kaya naman po nung natapos niya ang kanyang 6 years of her presidency, naging na pong 870 billion ang utang ng Pilipinas. Okay. Sunod, ang inutang naman po ni Fidel V. Ramos ay 626 billion pesos. Di ko rin alam kung saan niya nilagay ang inutang niya na yan. May nagawa bang something remarkable itong presidente na to? Ewan ko Pero sige guys, i-research po natin next time. Okay ba? Kaya pagkatapos ng kanyang 6 years as President of the Republic, more than 1.4 trillion na po ang naiwan niyang utang ng Pilipinas. Isunod na po natin si Erap Estrada na nangutang naman mga idol ng 889 billion pesos sa loob lamang ng 3 taon. Saan niya nilagay ang pera na yon? May nagawa ba si Erap? Ewan ko ba? Di ba kaya nga 3 years lang siya dahil napatalsik din siya ng EDSA People Power 2, di ba? So saan niya kaya nilagay